pakinggan po ninyo yung ilang bahagi ng speech or sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pilipino sa Australia. Okay? At pakailang pagpunta ron, kasama yata si Aimee. Pakinggan nyo ito sinasabi niya. Parang may mga bagay na magugulat ka. Lalo na yung sinasabi parang yung mga panggigipit at wala daw kasong ipinali sa kanila noon, pero bigla na lang daw pong nagkaroon sila ng maraming kaso. Ito, pakinggan nyo ito. Vote for me in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. Ayan, no? Mga kapatid, ayan, no? Guzman po. Ayan na, mga guro, salamat sa News 5 ho. Ayan na. Ang sinasabi, nakuha niya, maiksi lang ang sinasabi niya, only daw, nag-iisa lang daw si former President Rodrigo Roa Duterte ang kinasuhan sa ICC. Wala daw mga galing sa Western country. Sinasabing ito lang daw ay dahil sa politika. Palakpakan tuwan-tuwa yung mga tao. Alam niyo, masado kayo nagpapalin lang. Balikan natin ang nakaraan. 2016, naging presidente si Duterte. Pero matagal siyang mayor ng Davao City. 2017, meron nang nag-file sa ICC ng kaso against Duterte. Human rights violation dahil sa tukhang wala pa nang siya ay mayor ng Davao at naging presidente ng ating bansa. At mga Pilipino ang complainant sa ICC. Paano magiging politika yun? Wala na bang karapatan yung mga Pilipinong naging biktima na mag-file ng kaso? At pag yung ba mga Pilipinong mahihirap ay nag-file ng kaso, sasabihin, pamumulitika? Kalokohan, di ba? Kaya kayong mga nakikinig sa mga sinasabi ni Sara, dapat bukas ang kaisipan nyo. At kung politika, sino mamumulitika? Ang Marcos administration? Ay bago dumating ang Marcos administration, nakapile na yung kaso. 2022, naging Pangulo si Bongbong Marcos. 2017, may problema na si Duterte. Mayor pa lang siya, may problema na sa karapatang pantao dahil nga kasama yon sa ipinay na kaso ng grupo ni Trillanes at iba pa. Yung pamilyang biktima sa ICC. Ang tagal nga, 8 taon bago gumalaw ang ICC. Nasaan ang harassment doon? Ngayon ang sinasabi, bakit daw walang kinasuhan ng mga taga-Western country, mga malaking mga bansa? Hindi problema ng Pilipino yun. Baka walang nagre-reklamo. Halimbawa sa Amerika, baka walang mga mamay ng Amerika nagreklamo. O iba pa mga bansa nagreklamo sa ICC. Ganun yun eh. Ang ICC naman po hindi namumulitika. Base sa record, kung sino ang may nag-file ng kaso tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, yun ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. So, panibagong panlilin lang sa aking opinion, nililin lang ni Sara Duterte yung kanyang mga audience sa Australia at mga nakikinig na harassment lang ito. Hindi harassment, hindi politika ito. May complainant at sibilyang Pilipino ang complainant, hindi ang gobyerno. Hindi ang pamahalaang Pilipinas ang complainant sa ICC. Napakalinaw naman nun. Ang Pilipinas nagpatupad lang at sumunod lang sa batas. Republic Act 9851, kaya hinuli over. Pero bago hinuli, dahil merong warrant of arrest galing sa Interpol na hindi pwedeng tanggap na iwasan. So yung mga naniniwala sa ganyang klaseng propaganda, kayo lang ang nalilinlang, kayo lang ang nalilito. Pero ang matitino, matatalino na mga nanonood, nakikinig, ayan po ang totoo. Walang harassment dyan. Walang kinalaman ng gobyerno sa kanya naging problema mula nung mayor hanggang sa naging pangulo. Diba? Yun po yun eh. So, bakit kukumpara na sa ibang bansa walang nakulong, walang nagkasong gano'n? Paano mo masabi yun? Tingnan mo, record ng ICC, marami silang iniimbestigahan. Marami silang mga head of state at prime minister yata at saka presidente ang kanilang kinasuhan din yan. Diba? Si Putin, may warrant of arrest. Presidente ng Russia. Yung prime minister ngayon, meron ding warrant of arrest yan. Galing sa ICC. Di ba? Pero hindi nila mahuli.
Ewan ko kung bakit. Pero si Duterte, nagkaroon ng warrant of arrest, merong Interpol, nagpunta rito, hinuli. So, kasalanan ba ng gobyerno ipatupad yung batas? Ayun po yan. Kaya huwag kayong palinlang. Anyway, yan po yung sinasabi ni Sara. Bahala na kayo kung maniniwala. Ako naman, sinasabi ko rito, yung totoo lang, yung nangyayari at nangyari. Okay? Kung maniniwala pa rin kayo kay Sara, ay di nasa inyo na yon. Kung kayo maniniwala naman sa akin, base doon sa record, ay di, salamat po. Kung hindi kayo maniwala, wala tayong magagawa. Pero yung matitinong Pilipino, nakakaintindi ng sitwasyon from day one until now. At sa susunod na mga araw, malamang naiintindihan ang pinag-uusapan natin. Hindi ba? Matatalino mga Pilipino. Kaya nga maraming Pilipino magaganda ang buhay. Mayaman, magandang hanap buhay, maayos ang mga tirahan, maayos ang pag-aaral ng anak at pamilya. Yun po yung matitino. Pero yung talagang naniniwala sa marites, naniniwala sa mga intriga, naniniwala sa mga mapanirang uri at grupo, ay natural, mahirap ang buhay nyo. Aasa kayo sa ayuda. Pero ang ayuda galing sa gobyerno. Ang ayuda ay nanggagaling sa pamahalaan, ibinibigay sa mga mahihirap, kasama ang DDS, kasama yung mga nagpapapaniwala sa chismis, ayun ang buhay nyo. O bakit ganun ang buhay? Bakit hindi kayo magbago? Bakit hindi kayo mag-adjust? Nakikinabang sa gobyerno pero mapanira sa pamahalaan. Mahirap ng buhay, dapat mag-adjust para umunlad, para gumanda ang buhay. Magtrabaho, mag-aral, magtrabaho. Ganun lang. Pero kung walang ginagawa, batugan, nag-aantay ng ayuda, tapos nasa grupo pa kayo ng mapanira, sa halip na makatulong, naging pabigat pa, mapanira pa, sobra na, tama na. Anong buhay meron kayo? Ayan ang buhay nyo ngayon. Hindi ko kayo nilalait. Dinidescribe ko lang yung inyong galaw, yung inyong pamumuhay, kumpara dun sa mga nagsisikap, naniniwala sa batas, naniniwala sa gobyerno, nagsisikap para sa kanyang buhay at pamilya. Ayun, ang ganda ng buhay nila. May sapat na pagkain, may maayos na tulugan, at ibang-iba ang buhay. Yung mga may alam at hindi nagpapagamit sa mga mapanggamit na uri, iba ang buhay at ibang antas nun. Pero yun hong mahirap na, wala na nga, puro paggamit lang, nalilin lang kayo, yan ang grupong magiging kawawa at baka magtagal na laging kawawa kayo. Magbago na po, may panahon pa. Huwag kayong masyadong magpagamit sa politika. Gisingin lang ang sarili para makapaghanap buhay ng maayos. Lalo na sa panahon ito. Every day, o yearly, quarterly, may mga development. May mga pataas ng pataas ang level ng usapan at pamumuhay. Pataas ng pataas din ang kaalaman ng tao dahil sa global technology at marami pang iba. Ngayon, kung di tayo makakahabol doon at dahil kayo naniniwala sa mga nang gagamit sa inyo sa kung anong paraang kanilang interes, magiging kawawa kayo ng pangmatagalan. Mahirap yon. Magbago na. Tulad sinabi ko, may pag-asa pa.